Araw at pinagpalang araw ng Panginoon sa bawat isa po sa atin ngayon. Salamat nga po sa ating Diyos na tunay nga iingatan tayo sa buong linggo at ngayon nga po dinulog tayo sa gawain natin dito sa Kapalaran. Once again, welcome ko po ang bawat isa sa SDRCC Kapalaran Outreach. Ito nga po napangasawaan ng SDRCC Morong at ng SGC Manila. Makita rin po natin na nagsimula na rin po ang ating maghapon na gawain para po sa lugar na ito at kung para makapag-benefit tayo ng gusto ay sikapin po natin na makadalo sa oras para po sa ating mga gawain. At titingnan po natin ang ating Sunday School ay nagsisimula po ng 9:30 a.m. na meron po tayong ongoing series patungkol po sa pagsamba, sa worship, corporate worship natin. At ang morning worship natin ay nagsimula po ng around 10:30. Meron rin po tayong ongoing series patungkol na sa sulat ni Pablo sa 1 Thessalonians. At sa hapon po ay meron po tayong gawain dito at mamaya nga po yung mga ngaral si Brother Aldrin sa hapon patungkol po doon sa In God We Live, Move, and Have Our Being na hango po doon sa Acts 17:28-30. So ito po yung buong araw na gawain po natin dito sa Kapalaran Taytay at makita natin na tunay nga ang pagsamba ay sa katotohanan at sa espiritu at ang ating pagsamba ina-allocate natin ang araw na ito, itong buong araw na ito para po sa ating Panginoon. So ito po yung ating schedule at ito po yung ating gawain week in and week out. At bilang paghahanda po sa ating panambahan ay magkaroon po tayo ng moment of silence para po pagbulay-bulayan din natin dahil ang ating harapin ay ang banal na Diyos at tayo ngay lalapit sa Kanya sa pagsamba. Kanina nga po inaral natin ang pagsamba sa Diyos at nandun din yung moral fittedness na sa ating paglapit. Dahil nga siya'y banal at tayo nga'y mga tinubos na makasalanan na tayo na kay Kristo. So let's give a moment of silence at pangungunahan ko po sa panalangin. Tayo po'y manalangin. Tunay nga, aming Diyos, kayo dakila at kayo dapat sambahin. At kami nga po ay hindi po sapat apart from your grace, O Lord. At kami nga rin po ay nakakalapit dahil sa ginawa po ng inyong muktong na anak sa krus. At salamat, Panginoon, kung paano niyo po binigay ang araw na ito para po magkaroon kami ng kapahingahan mula sa mga gawain sa mundo at matuon po namin aming buong diwa sa pagsamba sa inyo. Hingin namin na maging beneficial ang araw na ito para po sa aming kaluluwa at tunay ngayon magamit ito para sa pagpapatibay ng pananampalataya. Hingin namin, Panginoon, ng inyong biyaya sa bawat isa ngayon at ng aming mga elements ng aming pagsambay maging katanggap-tanggap po sa inyo. Samahan niyo kami sa aming pag-awit, sa aming pagbabasa, sa aming panalangin, at sa aming pakikinig ng pagtuturo ng inyong salita. Na sa lahat na ito, itunay nga, kayo lamang na siyang matanghal at kayo lamang rin na siyang madakila. At naway maging araw rin ito ng hindi lamang na pagpapatibay ng mga nasa inyo na, kundi maging araw rin ito ng kaligtasan ng mga wala pa po sa inyo. Naway kumilos ang inyong po espiritu sa aming kalagitnaan at tunay ngayon ma-achieve ito layunin yung intended purpose for this time. So Lord, we continue to pray na have mercy to each one of us as we come before you to worship. This we pray in Christ's name. Amen. Magandang umaga po sa kanilang lahat. Bilang panawagan sa pagsamba ay samahan niyo akong basahin ang Psalms 118. Panariyan po kayo sa inyong mga Bibles ay basahin po natin ang verses 1 to 29.
Ito po ang sinasabi, o magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti. Sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman, magsabi ngayon ang Israel na ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Magsabi ngayon ang sambahayan ni Aaron na ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Magsabi ngayon ang natatakot sa Panginoon na ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Sa aking kapanglawan ay tumawag ako sa Panginoon, sinagot ako ng Panginoon at inilagay ako sa maluwag na dako. Verse 6, ang Panginoon ay kakampi ko at hindi ako matatakot. Anong magagawa ng tao sa akin? Ang Panginoon ay kakampi ko sa gitna nila na nagsisitulong sa akin. Sa Kanya makikita ko ang nasa ko sa kanila na nangtatanim sa akin. Ngayon mabuti ang manganlong sa Panginoon kay sa magalak sa tiwala ng tao. Lalong mabuti ang manganlong sa Panginoon kaysa magalak sa tiwala ng Pangulo. Kinubkob ako ng lahat ng mga bansa sa palibot sa pangalan ng Panginoon ay aking ihiwalay sila. Kanilang kinubkob ako sa palibot, kanilang kinubkob ako sa palibot. Sa ngalan ng Panginoon ay aking ihiwalay sila. Verse 12, kanilang kinubkob ako sa palibot na parang mga pukyutan, sila'y nangamatay na parang apoy ng mga dawag. Sa pangalan ng Panginoon ay aking ihiwalay sila. Itinutulak mo akong bigla upang ako'y mabuwal, ngunit tulungan mo ako ng Panginoon, ngunit tulungan ako ng Panginoon. Ang Panginoon ay aking kalakasan at awit, at siya'y maging aking kaligtasan. Ang tinig ng kagalakan at kaligtasan ay nasa mga tolda ng matuwid. Ang kanan ng Panginoon ay gumagawang matapang, ang kanan ng Panginoon ay nagbubuni, ang kanan ng Panginoon ay gumagawang matapang. Hindi ako mamamatay, kundi mabubuhay at magpapahayag ng mga gawa ng Panginoon. Pinarusahan ako ng mainam ng Panginoon, ngunit hindi niya ako ibinigay sa kamatayan. Buksan ninyo sa akin ang mga pintuan ng katuwiran. Ang aking papasukan ako'y magpapasalamat sa Panginoon. Ito'y siyang pintuan ng Panginoon. Papasukan ng matuwid. Verse 21, ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat sinagot mo ako at ikaw ay naging aking kaligtasan. Ang bato na itinakwil na nangatayo ng bahay ay naging pangulo sa sulok. Ito ang gawa ng Panginoon, kagilagilalas sa lahat ng mga mata. At magandang talata ito, this is the Lord's doing, it is marvelous in our sight. Ito ang ginawa ng Panginoon. Tayo'y mga gagalak at ating katutuwaan. This is the day which the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Ligtas ka ngayon at isinasamo namin sa iyo, O Panginoon, isinasamo namin sa iyo. Magsugo ka ngayon ng kaginhawaan. Mapalad siya na dumarating sa pangalan ng Panginoon. Aming pinupuri kayo mula sa buhay na Panginoon. Ang Panginoon ay Diyos at binibigyan niya kami ng liwanag. Talian ninyo ng hain ng mga panali sapagkat sa mga tila sungal ng dambana. Ikaw ang aking Diyos. Verse 28, at magpapasalamat ako sa iyo. Ikaw ang aking Diyos. Aking ibinibunyoy ka. 29, o mga magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang ating kagandahang loob ay magpakailanman. At maliwanag ang verse 1, give thanks unto the Lord, for He is good, because His mercy endureth forever. Yan ay ilang beses tinuring inilahat sa mga talatang ating nabasa na ang kaawaan ng Panginoon sa atin ay nananatili magpakailanman. At tunay nga sa ating mga
dinaan ng buhay, sa ating trials na dinaanan, problema na dinaanan, naranasan natin kung gaano kabuti ang Diyos sa atin. Kaya sa ating pagharap sa araw na ito, napakalinaw na sinasabi sa verse 24, "This is the day which the Lord has made. We will rejoice and be glad in it." At malinaw din sa ibang mga talata na kung paano tayo hinihikayat na magpasalamat sa Diyos. Kung paano tayo hinihikayat na itaas siya. Sapagkat siya ang ating Diyos na binigyan tayo ng liwanag. Ikaw ang Diyos, sabi sa verse 28, at magpasalamat ako sa iyo. So, marami pong pagsubok na dinaanan tayo. Kanya-kanya tayo mga struggles for the whole week, for the days that had passed in our lives. And our God made us survive, and the fact that we are here, sasamba tayo, magpasalamat tayo sa Kanya, pupuri tayo sa Kanya. Ito ang araw na itinakda niya para tayo sambahin ayon sa kakanginap. Pinag-aralan natin ayon sa mga pamaraan kung paano natin siya sasambahin. Kaya ihanda natin ang ating sarili. Ibigay natin sa Diyos, ibalik natin sa Diyos ang papuri at pasasalamat na ginawa niya ang araw na to para tayo ay malugod. Kaya that we will rejoice and be glad in it. No, sana makita po sa ating mga puso ang kagalakan na yan sa ating pagsamba sa araw na to, sa ating pag-awit, lalo na sa pakikinig ng kanyang salita. At doon ay maluwalhati natin siya. At, salamat po sa pagbasa ng kanyang salita. Tayo po'y tumayo at salubungin po natin ang awit na nagpupuri at nagtataas ng kanyang pangalan, ang ating Panginoon. A mighty fortress is our God. A mighty fortress is our God, who was never failing. Our helper, the amid of God, oh, mortal is created. Or still our ancient throne that seeks to work us wrong. His weapon for our great and on with cruel hand. Oh, that is not easy one. We are our strength on fire. That's right, we will be losing. We are the land and our son, in the of God's own choosing. Just as who that may be, Christ Jesus in His name, Lord Sabaoth His name. From age to age this day, and He must win the battle. Though this world be devastated, should threaten to undo us, we will not fear, for God hath will His truth to triumph through us. The prince of darkness reign, we tremble not for Him. His grace we can endure, for lo, His doom is true. One evil word shall fail Him. The words above all earthly powers, no thanks to them abide. The Spirit and the gifts are ours, through Him who set aside. Let's go standing
This mortal life of soul, the body they may kill, God's true love is still. His kingdom is forever. Amen. Makakapuna po tayo at dumako po tayo sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Tayo po ngayon ay nasa aklat ng mga gawa at talata 1 hanggang 36. At dyan po ay makikita natin, no, yung tinatawag nating outpouring of the Holy Spirit. At tinatawag nating Pentecost, no, at isang talata na ating titingnan dito na pinakamatingkad ay ang verse 21, no, at sinasabi diyan na kung sino yung mga tao ng Diyos, sino ay yung makikilala sa Kanya. So, baybayin po natin at balikan ng ilang mga highlights pa ng mga talata. Basahin po muna natin ito. Sundan ninyo ako sa Tagalog. Ito ang sinasabi, at nang dumating ang mga araw ng Pentecostes, silang lahat ay nangatipon sa isang dako. At bilang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng isang humahagipis na hanging malakas at pinuno ang buong bahay ng kanilang kinapuupuan. At sa kanila may pakita ng mga dilang kawangis ng apoy at mga bahagi at dumapo sa bawat isa sa kanila. At sila lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nagpasimula magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob ng Espiritu na kanilang salitain. May mga nagsisitahan nga sa Jerusalem ng mga Hudyo, mga lalaking relihiyoso na buhat sa bawat bansa sa ilalim ng langit. At nang marinig ang ugong na ito ay nangagtipo ng karamihan at nangamaang sapagkat sa kanilang sarili narinig ang bawat isa na sinasalita ang kanilang sariling wika. At sila lahat inagtaka at nagsipaggilalas at nagsasabi, narito, hindi baga mga Galileyong lahat ng mga nagsasalitang ito? Ano lang isa? At bakit nga narinig ng bawat isa sa atin ang ating sariling wikang kinamumulatan? Verse 9 tayo, mga Parto at mga Medo at mga Elamita at mga nangananahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Ponto at sa Asia, sa Phrygia at sa Pamphylia, sa Ehipto at sa mga sakop ng Libya na karatig ng Cyrene at mga nakikipamayang galing sa Roma, mga Hudyo at gayon din sa mga naging Hudyo. Mga Kristense at mga Arabe ay nangarinig natin na nagsasalita sila sa ating mga wika ng mga makapangyarihang gawa ng Diyos. At silang lahat ay nagtaka at nangalilito na sinasabi ng isa sa isa't isa, anong kahulugan nito? Verse 13, datapwat ang mga iba ay nangaglilibak na nagsasabi, sila'y puno ng bagong alak. Datapwat pagtindig ni Pedro na kasama ng 11 ay tinaas ang kanyang tinig at sa kanila nagsaysay na sinasabi, kayong mga lalaki ng taga-Judea at kayong lahat na nangananahan sa Jerusalem, mga alaman nawa ninyong lahat ito at inyong pakinggan ang aking mga salita. Sapagkat ang mga ito'y hindi mga lasing, sa gaya ng inyong inaakala, yamang ngayoy oras na 3 lamang ng araw. Inakala nila na lasing ang mga ito na nagsasalita ng ibang wika. Verse 16, datapot ito yaong sinalita sa pamamagitan ng propeta Joel at mangyari sa mga huling araw. Ang sabi, ayon sa pagkahula sa panahon ni Joel sa Old Testament, ito ang nangyari, katuparan. Sa verse 17, basahin natin, sabi ng Diyos na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman.
at ang inyong mga anak na lalaki at babae ay mga huhulat. Ang inyong mga binata ay makakita ng mga pangitain. Ang inyong mga matatanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip. Oo, sa aking mga lingkod na lalaki at sa aking mga lingkod na babae, sa mga araw na iyon, ay ibubuhos ko ang aking espiritu at mga sipaghula sila at magpapakita ako ng mga kababalaghan sa langit sa itaas at ang mga tanda sa lupa sa ibaba, dugo at apoy at singaw ng usok. Ang araw ay magiging kadiliman at ang buwan ay dugo. Bago dumating ang araw ng Panginoon, yung araw na dakila at langit. At verse 21, ito nga yung binanggit ko kanina, ay mangyayari na ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Kayong mga lalaki, taga-Israel, pakinggan ninyo ang mga salitang ito. Si Jesus na taga-Nazaret ay lalaking pinatunayan ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng mga gawang makapangyarihan at mga kapapalaghan at ang mga tanda na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya sa gitna ninyo gaya rin ng nalalaman ninyo. Siya na binigay na takdang pasya at paunang kaalaman, tumutukoy sa ating Panginoon Kristo, kayo sa pamamagitan ng kamay ng mga tampalasan ay inyong ipinako sa krus at pinatay nang si binuhay na maguli ng Diyos pagkaalis sa mga hirap ng kamatayan sapagkat hindi maaari na siya'y mapigilan nito. Verse 25, sapagkat sinasabi ni David tungkol sa kanya, nakita ko kung lagi ang Panginoon sa aking harapan, sapagkat siya'y nasa aking kanang kamay upang huwag akong makilos. Dahil dito'y nagalak ang aking puso at natuwa ang aking dila, pati naman ang aking laman ay mananahan sa pag-asa, sapagkat hindi mo iiwan ang kaluluwa kong sa Hades. Natitiisin man ng iyong banal ay makikita ng kabulukan. Ipinakikilala mo sa akin ang mga daan ng buhay, pupuspusin mo ako ng kagalakan sa harap ng iyong muka. Mga kapatid, malayang masasabi ko sa inyo ang tungkol sa patriarkang si David na siya'y namatay at inilibing at nasa atin ang kanyang libigan hanggang sa araw na ito, palibhasa ng isang propeta at sa pagkaalam na may panunumpang isumpa ng Diyos. Sa kanya na sa bunga ng kanyang baywang ay iluluklok niya ang isa sa kanyang luklukan. Palibhasa'y nakikita na niya ito ay nagsalita tungkol sa pagkabuhay na maguli ni Kristo na siya'y hindi pinabayaan sa Hades ni ang kanyang katawan ay hindi nakikita sa kabulukan. Verse 32, ang Jesus na ito'y binuhay na maguli ng Diyos at tungkol dito'y mga saksi kaming lahat. Sa palibhasa nga ipinangaral ng kanang kamay ng Diyos at tinanggap na sa Ama ng pangako ng Espiritu ay ibinuhos niya ito sa kanyang nakita, sa inyong nakikita at naririnig. Verse 34, sapagkat hindi umakyat si David sa mga langit, datapat siya rin ang nagsabi, sinasabi ng Panginoon, sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko. 35, hanggang sa gawin mo ang mga kaaway mo na tinutungtungan ng iyong mga paa o ginagapi. Ang ibig sabihin, verse 36, uling talata, pakatalastasin ng mga buong angkan ni Israel at ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo, ito si Jesus na sa inyo ay pinangako sa krus. Tandaan natin, ito yung bago after ng Panginoong Kristo ay umakyat sa langit, ay ito na yung kanyang iniwan, binilin na mangyayari ang araw ng Pentecostes. At ito ay ang outpouring ng banal na Espiritu. And then after that ay nangaral na ang mga apostol
sa iba't ibang dako. At ito ay sa pamamagitan ng mga tanda na ito na nabasa natin na ang mga mangangaral ay nagsasalita ng iba't ibang wika, no? At itong mga salitang ito ay naiintindihan, hindi ito salitang Lasin. At isinasabi nga natin, ang pinaka matingkad na talata ay darating, katulad ng hinula sa panahon ni Joel, darating ang pagkakataon na ipapangaral ang salita ng Diyos. At ito nga yun. At paano magkakaroon ng kaligtasan? Kaya yung verse 21 ay ating baunin at mangyayari na yung sino mang tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. So, kung tayo'y tatawag sa Panginoon, naroon ang kaligtasan. Kung tayo'y maniniwala sa Kanya, magsasampalataya sa Kanya, ito yung simula ng pagpapahayag kung sino ang ating sasampalatayanan. Pero hindi, tandaan natin, hindi yung pagtawag ang magliligtas sa atin. No, hindi iyon kakayanan ng tao na tumawag, kundi ang mga maliligtas, kilala sa Panginoon, ay tatawag sa Kanya. Bubuhayin ang Kanyang Espiritu, magkakaroon ng kakayanan na tumawag sa ating Panginoon. At yun ang mga mananampalataya ng Diyos. Sila'y tumatawag hindi dahil sa kanilang sariling kakayanan. Sila'y tumatawag dahil binuhay ng Panginoon ang Espiritu nilang patay at nagkaroon sila ng kakayanan tumawag. At yun ay sentro ng mga talatang ating binasa at kasama na roon ang pagpapahayag na tunay ang Panginoon natin ay nabuhay na maguli. At yun ang ebanghelyo na pinapahayag sa iba't ibang dako ng mundo hanggang sa panahon natin ngayon, ay yun ang ating pinapangaral na ang Panginoong Jesucristo ay Diyos, siya ay nabuhay na maguli. Tayo ay sumamba sa Kanya. Tayo ay sumampalataya sa Kanya. Purihin po ang Panginoon sa pagbasa ng salitaan niya. Tayo po'y tumayo muli. Awitin natin, "Look ye saints, the sight is glorious." See the man of sorrows now, from the fight return victorious. Every knee to Him shall bow. Round Him, round Him, round Him comes the victor's throne. Round the Savior, angels round Him. Reach the trophies Jesus brings, in the seat of our enthroning, while the fall of heaven rings. Round Him, round Him, round the Savior, Kingdom of Kings. Sinners in derision crown Him, mocking dust the Savior's play. Saints and angels crowd around Him, own His title, praise His name. Crown Him, spread abroad the victor's praise. Are those words of acclamation? Hark those loud triumphant chords. Jesus takes the highest station. Oh, what joy the sight affords. Crown Him, King of kings and Lord of lords. Let us pray. Crown Him, you the Lord of Lords, King of Kings, our Lord Jesus Christ. We thank you, we praise you, Lord, for giving us eternal life, Lord, through your sacrifices that you made at the cross of Calvary, na iyong tinubos kami sa kasalanan, Panginoon.
nang walang bayad, walang kaukulang hinihinging kapalit. At kami naririto, Panginoon, binuhay ng iyong banal na Espiritu. Kaya nagkaroon kami ng pananampalataya. Kaya kami nakakilala. Without that grace, without the act of regeneration of yours, we cannot worship you. We cannot believe in you, Lord. Kaya po, naniniwala kami, Panginoon, ang lahat ng mga bagay na ginawa ninyo sa aming kaligtasan, lahat ay galing sa iyo. Wala ni isa man katiting na galing sa amin. Ang lahat ay kaloob po ninyo. Lahat ay gawa ninyo, Panginoon. At kayo ay aming pinupuring at sinasamba. Hindi rin dahil sa aming lakas, kundi rin sa lakas na ipinagkaloob po ninyo. Kaya sa maghapon na ito, Panginoon, ibinukod nyo ang araw na ito upang dakilain kayo, purihin kayo, sambahin kayo sa Espiritu at katotohanan. Hindi kayo nananahan sa templo na gawa ng tao kung hindi sa aming mga puso. Kaya sa maghapon na ito, Panginoon, ang aming daing sa iyo, kaawaan nyo kami, katagpuin nyo po kami, Panginoon, kahabagan nyo kami, at punuin ninyo ng pagpapala ang araw na ito para sa amin mula sa iyong mga salita. Ihanda nyo kami palagi na humarap sa mundo na ito, Panginoon. Maraming tukso, maraming problema ang mundo ito. Without your word, wala po kami magagawa kundi magpasakop, kundi magapi ng mga kasalanan na ito, ng mga tukso na ito na mula sa mundo. Kaya ang iyong mga salita lamang ang aming aasahan, Panginoon, na magbibigay sa amin ng lakas. Kaya bigyan namin ito ng pansin. Bigyan namin ito ng atensyon. Itong pangangaral na ito na aming mapapakinggan mula sa iyong salita ay maging buhay sa amin, sa aming pagharap sa buhay sa araw-araw. At pag-isahin nyo kami sa pagsamba ng aming mga kapatid sa Morong, sa SGC at mga kaisa namin sa pananampalataya doon sa langit at dito sa lupa. Ikaw ang aming mataas at mapuri at mapasalamatan at masamba. Sa pangalan ng aming Panginoon Kristo, ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. Tayo po yung makakaupo na. At bago po tayo makapakinig ng salita, ay awitin po natin, "Open my eyes that I may see." Tandaan po natin, ang Panginoon ang nagbubukas ng ating puso, no? At hindi tayo. Kaya dalangin natin na sa pangangaral mamaya ay buksan ng Panginoon ang ating isip, ating mga mata, ang ating puso sa pakikinig sa Kanya. Makaunawa tayo ng Kanyang mga salita. Awitin po natin, "Open my eyes that I may see." Open my eyes that I may see glimpses of truth thou hast for me. Place in my hands the wonderful key that shall at last set me free. Silently now I wait for thee. Ready, my God, thy will to see. Open my eyes, illumine me. Spirit divine, open my ears that I may hear voices of truth thou sendest clear. And while the wave notes fall on my ear, everything false will disappear. Silently now I wait for thee. Ready, my God, I will to sing. Open my ears, illumine me.
Spirit divine, open my mouth and let me bear tidings of mercy everywhere. Open my heart and let me prepare love with thy children thus to share. Silently now I wait for thee. Ready, my God, I will to see. Open my heart, illumine me. Spirit divine. Tanda po natin ang ating mga sarili sa pangangaral po ng salita ng Panginoon. Tawagin po natin si Brother Chiro. Sa po muling mga mapagpalang araw ng Panginoon sa atin lahat at bilang panimula, tayo muli dumako sa panalangin. Let's pray. Aming mapagbiyayan, Diyos, hiningi po namin sa oras na ito na gaya po ng aming inawit, buksan po ninyo aming mga isipan, aming mga tenga, aming mga buong diwa, O Lord. Tanggalin niyo po ano maaaring balakid na naroon sa aming kaisipan, sa aming puso, sa aming tenga, upang sa pakikinig niyo po salita. Dalangin rin namin, Panginoon, na tunay nga na kayo ang siyang bumuhay sa amin, kayo ang siya mismong magbigay ng buhay na sa ganun ay matuon namin ang aming buong pagkatao sa pangangaral niyo po salita. Ihanda niyo rin kami, Panginoon, na tunay ngay maging beneficial sa amin ang oras na ito at hiningi rin namin ang inyong pong biyaya para po sa bawat isa. Ito po aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Kung meron po siguro na tatanungin tayo kung gaano nga ba katagal para yung kailangan gugulin para mag-develop tayo ng bagong habits, halimbawa healthy habits o di ka study habits, kung meron ba tayong tatawin, gaano ba katagal? Sabi nga ng, sabi natin, prevailing position o yung popular na sukat, sabi nga nila it takes 21 days to make a new habit. 21 days, 21 na araw. Ang idea na ito ay mula po sa isang aklat na nilathala noong 1960 na ito yung naging bestseller. It's sold by the millions. At natanggap na dahil nga ito yung marami, naging tanyag, maraming tumangkilik. At akala nga ng mga tao, ito nga yung totoo. Tinanggap na yung 21 days to make a habit as a generally accepted fact. Pero ayon po sa research at sa pag-aaral ng clinical studies sa mga tao, sabi nga nito, hindi po sapat na 21 days lang ay meron ka ng bagong habit. Kundi nangangailangan daw ito on the average ng 66 days to form a new habit. 66 days, 6 na araw, 2 buwan mahigit. Kung gagampanan mo, gagawin mo consistently ang isang bagay, masaka doon pa lamang ito madedevelop as a habit. Isa nga po na makikita nila, nasabi nila based sa research na ito, one keynote in building new habits is consistency matters more. Mas mahalaga po yung kung paratihan mo siyang ginagawa kaysa do sa although 21 days, pero on and off naman. Dahil naaalala na yung katawan, ang iyong naging routine, nasasanay din ang iyong sarili na gawin ang mga bagay-bagay patungkol sa iyong bagong habit in a regular manner. Missing one day does not significantly reduce the chances of building a habit, but daily repetition helps strengthen the habit loop. Kaya kailangan daily repetition. Kailangan ito paratian. Kailangan ito paulit-ulit din para ma-accommodate ng ating katawan, maalala, yung muscle memory natin, pati rin yung ating, sabi natin, yung kaisipan natin, by this time, ito yung gagawin ko, nandito na ako dapat. So, nandoon, nasasanay yung ating buong pagkatao. Pero alam natin na mahirap gawin sapagkat napaka-busy nga natin sa ating buhay. Lalo-lalo na sa panahon natin ngayon, napakadami na kinabibisihan natin. Dami natin mga activities, marami na tayong mga pursuits.
Pero dumako ba sa kaisipan natin na mag-develop ng bagong habit? O sanay na siguro tayo na ganito na talaga ako. Ganito na talaga yung routine ko sa buhay. Na ito na talaga yung activities ko day in and day out. Naisip ba natin mag-develop ng bagong habit? Lalo na siguro no, kung ang mga habit na ito ay worthwhile. O di ka matimbang ito. Lalo-lalo na para sa ating kaluluwa. Hindi man para sa ating pangatawan, kundi para sa mga bagay na pangwalang hanggan. Hindi sa mga temporal o material, kundi para sa ating mga kaluluwa. Lalo-lalo na rin ang inaalala natin o di kaya iniisip natin, lalo na hindi ma-predict, no? Walang kasiguraduhan yung ating sariling buhay. Iniisip natin siguro marahil ano bang mangyayari, hanggang kailan ba ang aking buhay? At inevitable nga yan. Darating at darating ang ating kamatayan. O di kaya darating naman muli ang Panginoon. So whichever comes first muli. Nandun ulit tayo in our own death or in the day of the Lord. It may or may not be na darating muli ang ating Panginoon 21 days after or 66 days after. Pero siguraduhin mo na meron kang bagong habit when that time comes. At ang habit na nga yan rin ang kalooban ng Diyos para sa kanyang mga tinubos. Yan ay pagpapatotoo sa buhay na binago tayo ng Ebanghelyo. Yan ngay mas matimbang at ang habit na yan na dapat ay makita po natin ay ang godly living, ang maka-Diyos na pamumuhay. So samahan po ninyo at papatuloy po natin ang pag-aaral natin sa sulat ni Apostol Pablo at narito na po tayo sa 1 Thessalonians chapter 5 at sa umaga na ito tatalakayin natin verses 8 hanggang 11. Buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa 1 Thessalonians chapter 5. Basahin ko lamang. First Thessalonians chapter 5. Mga kapatid, tungkol sa oras at mga panahon, hindi na kailangan mayroong maisulat pa sa inyo. Sapagkat kayo rin ang lubos na nakakalam na ang araw ng Panginoon ay darating na gaya ng magnanakaw sa gabi. Kapag sinabi nila kapayapaan at katiwasayan, kagad darating sa kanila ang biglang pagkawasak na gaya ng pagdaramdam sa panganganak ng babaeng nagdadalang tao at walang nakakatakas. Ngunit kayo, mga kapatid, ay wala sa kadiliman, upang sa araw na iyon ay mabigla kayong gaya sa magnanakaw. Sapagkat kayong lahat ay pawang mga anak ng liwanag at mga anak ng araw, tayo hindi ng gabi ni ang kadiliman man. Kaya nga, huwag tayong matulog kaya ng mga iba, kundi tayo manatiling handa at magpakatino. Sapagkat ang mga natutulog ay natutulog sa gabi at ang naglalasing ay naglalasing sa gabi. Ito, verse 8. Ngunit palibhasa ay mga anak na tayo ng araw. Magpakatino tayo at isuot natin ang baluti ng pananampalataya at ng pag-ibig at ang maging helmet ay ang pag-asa ng kaligtasan. Sapagkat tayo hindi tinaraga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtatamo ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo na namatay dahil sa atin upang tayo, maging gising o tulog man, ay mabubuhay tayong kasama niya. Dahil dito, pasiglahin ninyo ang isa't isa at patibayin ang isa't isa gaya ng inyong ginawa. Purihin po ang pagbabasa sa salita ng Diyos. At tayo nga po ay nandito na sa verses 8 to 11. Lalahanin natin, no? Sinulat ito ni Apostol Pablo, itong liham sa 1 Thessalonians, para sa 1 Thessalonians, sapagkat nagkaroon siya ng inquiry. Natakot si Apostol Pablo at sineryoso niya yung threat sa pananampalataya dito sa mga kapatiran sa Thessalonica patungkol sa kanilang mga na-encounter nila ng mga katuruan. Pinadala nila kagad si Timoteo at pagbalik ni Timoteo ay mayroong magandang report si Timoteo dito kay Apostol Pablo. At nag-supply din ng pagtuturo si Apostol Pablo patungkol naman sa pagkabuhay muli sa resurrection. Nagkaroon ng inquiry ang mga kapatiran sa Thessalonica na ano mangyayari sapagkat dumating na ang pagkabuhay muli, ano mangyayari sa mga mahal nila sa buhay, sa mga banal na
hindi na resurrect o namatay, na unang namatay. At pinoint out ni Apostol Pablo ang mga taga-Thessalonica patungkol sa pagbabalik muli ng ating Panginoon doon sa tinatawag na parousia. At hinimok niya ang mga mananampalataya doon na sila ay mabubuhay muli sa pagbabalik muli ng ating Panginoon. In-exhort niya itong mga Thessalonian believers na habang sa liwanag ng pagbabalik muli ni Hesus Kristo, na habang sila ay namubuhay pa sa mundong ibabaw, ay magkaroon sila ng pamumuhay na angkop sa kanilang pag-asa. Dahil ngayon sila ay merong pag-asa at hindi sila mamuhip o hindi sila mag-grieve na gaya ng mga tao walang pag-asa. They are ought to live a life full of hope and not grieve in hopelessness. At ngayon, dito sa chapter 5, sinimula ni Apostol Pablo yung diskurso patungkol sa araw ng Panginoon, the day of the Lord. Yan nga po yung huling araw ng kasaysayan. At yan nga may tiyak na darating. It is certain that the day of the Lord will come. At patungo dito sa momentous event ng day of the Lord na ito, habang hindi pa yan dumarating, ang mga mananampalataya, dapat we look forward. We look forward to it. Ina-anticipate natin dapat yan. Hindi gaya ng mundo na sa kanilang pananaw ay huwag ka na muna dumating, marami pa akong pangarap, marami pa akong gagawin. Pero kung ikaw ay mananampalataya, naroon ang iyong anticipation para sa day of the Lord na yan. Sapagkat yan yung nagkukulminate ng redemption. Nagkukonsummate ang katubusan. At Paul highlighted, itong mga kinakausap niya, tandaan natin, mga kapatiran sa pananampalataya, hinighlight ni Apostol Pablo na sila, kayo, ay mga anak ng liwanag. You are children of light and children of day. Kung kaya't ang mga mananampalataya ay dapat gising. Sila ay dapat alert. At meron silang self-control sa kanilang mga pangangatawan. At ito nga ay kinontrast niya sa mga tao ng mundo, ginamitan niya ng mga metaphor na liwanag, kadiliman, gising, at lasing. So nandoon yung contrast ng Apostol Pablo. At kayo ngayon, bilang mananampalataya, kayo ay nasa liwanag. Kung kaya't hindi na kayo dapat supplyan ng further teaching patungkol dito sa Day of the Lord, sapagkat ginagampanan nyo, tandaan natin, nag-e-echo yung pamumuhay ng mga taga-Thessalonica sa mga karatig na lugar na sila na mismo nagpapatotoo na totoo yung pananampalataya ng mga taga-Thessalonica. Sila na mismo ay gawin ninyo ang pamumuhay sa pag-ibigan, sa kabanalan sa harapan ng Diyos at harapan ng tao, at gawin nyo pa more and more. Kung kaya't nga bawat isa na buhay, everyone that is still alive, believers or non-believers, paano ka ngayon maghahanda sa paparating na araw ng Panginoon? Bagamat yan ngay future event pa, ang mga mananampalataya, pinatotohanan nila kanilang pamumuhay sa kabanalan at pag-ibig. Ngunit para sa mga hindi mananampalataya, ano yung preparasyon na pwede mong gawin? Meron bang encouragement na pwedeng ma-develop sa iyo tungo sa araw na iyan? Ang mga mananampalataya, they need no further instruction. Ngunit ikaw, kaibigan, kung wala ka pa kay Kristo, anong encouragement na meron para sa iyo sa mga teksto natin? At hango nga po dito sa 1 Thessalonians chapter 5, verses 8, 9, 10, and 11, ay dala ko po ang simpleng mensahe sa atin sa umaga na ito. Preparation for the day of the Lord encourages godly living. Yun lang po, payak na statement. Ang paghahanda sa araw ng Panginoon ay naghihimok sa maka-Diyos na pamumuhay. Yun lang yung further encouragement habang paparating ang day of the Lord, godly living. Nabanggit ko nga po kanina sa Sunday School na meron pong tamang etiquette sa mga special event. Lalo-lalo na nga yung mga momentous event, graduation, kasal. Meron paghahanda na kailangan dyan. At meron rin tamang pag-aayos, pagsasayos ng sarili, pagsasayos ng kasuotan, pagsasaayos pati yung asal natin sa mga event na iyan.
Hindi tayo pwedeng, sabihin natin, bigla-bigla na lamang nandoon na walang paghahanda. Even yung mga surprise na birthday parties, diba, yung mga hindi naasahan, pero meron pala surprise. Kahit surprise yung may pagpaplano doon. May nangyayari na planning before that. So, nandun yung siguro human nature natin na ayaw natin nabibigla tayo. Yung hindi natin napagpaplanuhan yung mga bagay-bagay. Siguro gusto natin na meron tayong control sa lahat ng mga aspeto na ating buhay. Ayaw natin ng mga unplanned na mga kaganapan. Pero isa nga po siguro na surprising sa mga unplanned, yung mga hindi nga daw napagplanuhan yung lalo yung natutuloy. Diba, yung mga outing, yung mga hindi napagplanuhan, yung pa yung mga natutuloy. Ganun din yung araw ng Panginoon. Darating at darating yan. Pinlano mo man yan o hindi, pinlano mo man yung kailang araw papatak yan o hindi, ang tanong sa iyo ay napaghandaan mo ba yung araw ng Panginoon? None should be better be anticipated sa buhay natin kundi yung araw ng Panginoon na yan. Ay dapat nandoon yung commitment natin sa paghahanda natin, sa pagpaplano natin, pagde-develop natin ng mga habits natin, o yung even yung pamumuhay natin, nagiging ba yung consistent at yan ba'y naging paghahanda para sa atin sa araw ng Panginoon. Kaya kailangan talaga ng paghahanda sapagkat darating ang araw na iyan. So how do we prepare? Kaya nga na aking nasabi, preparation for the day of the Lord encourages godly living. So how do we prepare? So tingnan natin ito sa dalawang hati. Unang-unay pangangailangan ng paghahanda. The need to prepare for the day of the Lord. At ang ikalawa, yung encouragement para sa mga mananampalataya, godly living. At ito nga rin ay babala para sa mga hindi mananampalataya. In that way, yan ang preparation mo dapat, kaibigan. Kung wala ka pa sa Diyos, kung wala ka pa kay Kristo, yan ang yung babala para sa iyo. Naway mahimo ka sa pananampalataya. So tingnan muna natin, how do we prepare for the day of the Lord? Sinimulan dito sa verse 8, ni Apostol Pablo, sabi niya dito sa verse 8, ngunit palibhasay mga anak tayo ng araw, magpakatino tayo. So naroon kaagad yung parang charge, yung utos, magpakatino tayo. Sa konteksto natin ngayon, no? Kung magulang ka, sasabihin mo sa anak mo, magpakatino ka naman. Di ba? Parang put yourself in order. Diba? Set your priorities straight. Parang ganyan. So dito, sa mga mananampalataya, o nagsasabi na sila mananampalataya, magpakatino tayo. Paul is making a contrast to those who are without Christ. Sapagkat kayo'y na kay Kristo. Sinusulatan niya yung mga kapatid niya sa pananampalataya. Kayo'y mga na kay Kristo, magpakatino kayo, hindi gaya ng mga wala kay Kristo. Tandaan natin, nilarawan na tayo mga anak na liwanag, na tayo nasa umaga, wala sa kadiliman, na tayo mga gising at hindi mga lasing. Kaya dapat nga isiguraduhin mo na nandun naaayon ang iyong buhay sa mga karakter na liwanag, ng awake, na sober-minded, na may self-control. Being self-controlled is the opposite of being in spiritual drunkenness. Kung kaya natin mga lasing, di ba? Meron silang straight line test. Titingnan kung makakapaglakad sila ng diretsyo. Yung mga lasing, di ba, gumigewang-gewang, hindi sila makapaglakad ng diretsyo. Ngunit ikaw, kung ikay mananampalataya, ikay gising, makakapaglakad ka ng diretsyo. Ikay merong pagpapakatino sa iyong buhay na hindi naglalarawan na gaya ng mga nasa kadiliman. At sabi niya rin dito sa verse 8, isuot natin ang baluti. So, hindi lamang na pagpakatino tayo. Meron rin pinapagawa. Isuot natin ang baluti ng pananampalataya at ng pag-ibig. At ang maging helmet ay ang pag-asa ng kaligtasan. Nandun yung baluti, nandun din yung helmet. Ngayon, nagpipintura si Apostol Pablo sa atin para makita natin yung larawan ng kung paano ba maghanda para sa isang buhay na kung saan parang sundalo.
Di ba, meron tayong, may helmet, nandun din yung baluti. Na hinahanda ang kanya sarili, nilalagay niya, sinusuot niya yung armor niya bago siya pumunta sa digmaan. So, nandun yung paghahanda. Wala po siguro sundalo na basta na lamang susugod na baka nga mamaya nakapantulog pa. Kundi ang isang sundalo ay naghahanda sa pagsugod, meron tamang kasuotan. At ang mga balutin na ito at yung helmet na ito, naroon yung pananampalataya at ng pag-ibig, pag-asa ng kaligtasan. Faith, love, and hope. Sa ibang sulat ni Apostol Pablo, nandun yung triad na yan. Napakahalaga ng mga virtud na yan, na kung saan yan ay totoo at dapat nga nililinang pa na isang mananampalataya. And Paul once again goes back kung paano niya pinasalamatan ang Diyos. Kung titingnan natin kung paano niya sinimulan ito sulat sa 1 Thessalonians, kung titingnan natin doon sa chapter 1, verse 3, sabi ni Apostol Pablo, aming inaalala sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong gawang mula sa pananampalataya, pagpapagal sa pag-ibig, at katatagan na pag-asa sa ating Panginoong Hesukristo. So, nandun din, faith, love, and hope. At ito nga yung nagiging bracket ngayon para mapagtibay ang isang mananampalataya. Ang mga virtud na ito, ang mga graces na ito ang siyang maggagabay, magpapatibay at maghahanda sa mananampalataya. Kung paano pinasalamatan sa simula at ngayon ay charge ni Apostol Pablo na suotin yung mga baluti. The same virtues, faith, love, and hope. Naroon ang paghahanda para sa isang mananampalataya. Kaya nga hindi dapat, kung kayo mananampalataya, hindi dapat mawawala sa iyan. Pananampalataya, pag-ibig at pag-asa, ikaw pa nga dapat yung nilalarawan sa mundo ng pananampalataya, ng pag-ibig at pag-asa. Ito dapat nakikita sa iyo kung suot-suot mo ang mga baluti at helmet na yan. Ikaw ay nakikibaka sa laman kung suot-suot mo ang mga baluti at helmet na yan. Kung kaya pinaalalahanan ni Apostol Pablo ang kanyang mga kapatiran doon sa Thessalonica, maghanda sila by putting the same virtues. Pinapaalalahanan niya sa umpisa at ngayon, binanggit niya muli na ganito ang gawin natin. Ganito ang paghahanda para sa araw ng Panginoon. What can be commanded to the person who should be living in and by those virtues? Ano ba yung magiging utos sa Apostol Pablo? Kung ikaw'y mananampalataya, dapat ay mamuhay ka na naaayon sa pag-ibig, sa pananampalataya at pag-asa. Paano mo gagawin yan? Maliban sa pagsuot ng baluti at ng helmet, balikan natin yung unang utos niya. Magpakatino tayo. Ay isang taong, sabi natin, makakarakterize na nasa kadiliman o lasing. Ay isang tao na wala kay Kristo ay walang pag-ibig, walang pananampalataya at walang pag-asa at hindi siya matino. So, ganito yung sinabi ng Apostol Pablo. Kung ikay totoong mananampalataya, genuine believers are able to obey God. Tayo'y namumuhay para sa kaluwalhatian lamang ng Diyos at tayo'y inihahanda sa araw ng Panginoon sapagkat tayo nga'y wala sa kadiliman, wala tayo sa gabi, tayo ay nasa liwanag, nagsuot tayo ng baluti at ng helmet at higit sa lahat, nakikita yan, nararanasan ang pamumuhay ng kabanalan ayon sa katinuan. We live a godly life na suot natin yung mga baluti at helmet na yan at nakikita rin sa atin ang pag-ibig, pananampalataya at pag-asa. On the basis that believers have already begun to put on the armor, sinusuot yung mga baluti na ito. Tayo ngayon ay inuutusan to do all the more na ipahayag natin, makita sa ating pamumuhay at mapatotohanan natin kung totoo nga meron tayong pag-ibig, pananampalataya at pag-asa. Tandaan natin mga kapatid, yan tatlong bertud na yan ay parating dapat nandoon. Ano itsura na sundalo na para kay Kristo na walang pag-asa?
Anong itsura na sinasabi niya na siya'y mananampalataya na walang pag-ibig? At higit sa lahat, ano kaya itsura na sinasabi mo, kay pilgrim lamang sa mundo na ito, pero wala kang pananampalataya? Naway matagpuan ang lahat ng iyan sa atin. Suotin natin baluti at helmet at higit sa lahat makita sa pamumuhay natin. Godly living. And only in this way, sa ganitong kaparaanan lamang, believers would be able na tayo'y makatayo, makatindig sa pananampalataya sa harapan ng kadiliman. Mahirap ang buhay sa mundong ito. Maraming mga hamon sa buhay at pananampalataya. Maraming mga tukso na maaari tayong ma-entice. At believe me, mga kapatid, napakadaming offer o alok ng mundo para sa isang mananampalataya. Napakadaming handog, kung tutusin, na freely na ibibigay pa sa'yo. Mailayo ka lang kay Kristo. Paano tayo makakatindig? Suotin natin muli yung mga baluti, helmet at pagpapaalala sa atin na mamuhay ayon sa liwanag. Nababanggit dito ni Apostol Pablo yung armor sa yung helmet. Lalo na siguro yung nagdaan ng pandemic. Naging familiar siguro tayo sa term na PPE, yung personal protective equipment. Siguro, I hope hindi na natin nami-miss na yung mga bagay na yun. Pero tandaan natin, para naman sa kabutihan yon, yung personal protective equipment na yan. Sinusuot yan para i-minimize yung exposure natin sa hazard. Lalo na kung sabihin natin na iba-ibang klaseng hazard meron sa paligid at iba-iba ring klase ng personal protective equipment yung sinusuot ng mga tao. Yung iba, di ba, para sa workplace nila. Halimbawa sa construction, iba yung personal protective equipment mo kumpara sa mga nasa laboratory. Kumpara rin siguro pag astronaut ka o di kaya nandun ka sa isang radioactive na lugar, iba-iba yan. Meron tamang pag-aangkop dyan. Lahat ng personal protective equipment na ito ay meron safety design at yan ay ginawa para protektahan ka. Kaya isuot mo dapat yan. Ganito rin yung sinabi ng Apostol Pablo. Binigay na niya yung personal protective equipment natin. Baluti at helmet. At kung titingnan natin sa Ephesians, yun din naman yung pinagpapatibay niya para sa mga mananampalataya. Breastplate, armor, sword, yung helmet, nariyan yan. At kung ikay mananampalataya, tiyak na dapat mong suotin yan, araw-araw. At hindi mo na dapat susuot yung mga gamit mo, mga damit mo, nung ikay nasa kadiliman pa. Yan ngay dapat hinubad mo na at sinuot mo na ngayon yung mga baluti na yan dahil ikaw ngay nasa liwanag. Christians are then to put on the faith, love, and hope by devoting ourselves to God's Word and prayer. At i-train natin yung ating sarili. I-develop natin yung mga habit na nakakarakterize ng liwanag. Nakakarakterize ng godliness, ng holiness. Na sa ganun ang ating pananampalataya ay tunay ngang puno ng pag-ibig sa pagsunod sa Diyos. At ang armor na ito na binigay ng ating Panginoon para sa atin na gamitin ay nagpupuno ng ating pag-asa. Napakaganda na kung saan makita natin sa mananampalataya, bagamat anuman yung kahinaan ng kanyang pangangatawan, ay naglalakad, suot-suot ang mga baluti ng kabanalan. O kaya nga merong katiyakan sa kanyang paglalakbay sa huling araw at higit pa sa araw ng Panginoon. And without faith, without love, without hope, ay isang nagsasabi na siya ay mananampalataya, he will suffer harm mula doon sa mga unwelcome circumstances sa kanyang buhay. Maya-maya meron darating na tukso, masasway, mamaya napakadali niyang gawin yung kasalanan na nababalik na naman siya sa kadiliman. Ito yung mga unwelcome man sa ating isipan, pero napakadali ka mahatak niyan kung wala kang baluti. We need to grow in these virtues and in our identification with Christ. Kung sinasabi mo na ikay mananampalataya na kay Kristo ka, mamuhay ka na naaayon kay Kristo. Magpakatino tayo. Napakahirap isipin na sinasabi na siya may baluti, ngunit ang kanyang pamumuhay ay taliwas
sa kanyang Panginoon. It is not enough for believers to just say no to sin and worldliness. Iba yung sinasabi mo, iba rin yung ginagawa mo. But must always be very active in our pursuit to cultivate faith, love, and hope. Na sa ganun ay nag-guard natin yung sarili natin. Nabanggit ko nga kanina, iba yung sinasabi mo, madaling, di ba, naging kampanya ng gobyerno, lalo na noong 90s, yung say no to drugs. Madaling sabihin, iba yung sinasabi. Pero yung mga tao, na kahit nga sila na siguro mismo, yung nagpo-promote niyan, may mga iba na sila rin yung gumagamit. Pero ikaw ay mananampalataya, bagamat sasabihin mo na no sa sin, no sa mga kasalanan, sa worldliness, totoo ba na ikaw ay namumuhay na malayo dyan? Sabi nga ni John Calvin, the life of Christians is like a perpetual warfare, patuloy na digmaan. God would have us therefore be diligently prepared and on the alert for resistance. Sa digmaan, hindi yan free-flowing. Meron parating opposition dyan. At kung ikaw mananampalataya, i-anticipate mo na may mga opposition. Kung kaya nga dapat suotin mo palalo ang mga baluti na yan. It is a perpetual warfare hanggang sa tawagin tayo ng ating Panginoon. At ano mangyayari kung hindi natin sinusuot yan? O di kaya sasabihin natin na may susutin man tayo pero hindi angkop sa digmaan. Sipin na lamang natin, balikan natin yung PPE. Nagtatrabaho ka sa construction site. So dapat meron kang hard hat, yung mga gloves, mga ganun. Pero suot mo ay laboratory gown. Hindi ito tama para sa sitwasyon na yan. Ano mangyayari sa iyo? Ika'y mapapahamak. Ganon rin ay sa mananampalataya na bagamat nagsusuot man, sabihin natin na magbabasa ako ng salita ng Diyos once a week. Magpe-pray ako once a week. Ito ay hindi magtatagal at magiging para sa iyong kapahamakan. Pag hindi appropriate, o di kaya sabihin natin damaged or poorly fitted, yung sinusuot natin ng mga baluti, it can lead to severe, sometimes fatal, na spiritual injury sa atin. Hindi magtatagal, tayo rin mismo ang babagsak. Kung ikay mananampalataya at sinasabi mo na ikay kay Kristo, tiyakin mo rin na tama yung iyong ginagamit na kasangkapan ng biyaya. At yan ngay dapat mo sinusuot paratian, hindi kung kailan lang nagustuhan. The world is a dangerous place for someone who strives to develop habits and lifestyle consistent to godliness. Maraming temptasyon, maraming panghatak, it is a dangerous place at huwag kang magpatiyak na ikay matibay sa pananampalataya. Napakadami ng pinagkakaloob ng Diyos ng mga kasangkapan ng biyaya para sa kanyang mga anak. At kung ikay sinasabi mo na ikay anak ng Diyos, ginagamit mo ba ang mga kasangkapan na yan? O sa Diyos mo na lang na sa Sunday, makakarinig naman ako ng pangangaral na salita. Sa Sunday, makakarinig naman ako ng pagtuturo ng salita ng Diyos. Doon na lang. Siguraduhin mo na pinifeed mo rin, ginagamit mo rin ang mga available means of grace upang ikay mapagtibay sapagkat napakadali nga tumalikod at manghina. At ang ikalawa, kung paano tayo maghanda, ito rin yung encouragement sa atin. Naway makita natin na mga bagay na ito, kung ikay anak ng Diyos, nandun dapat yung kagustuhan mo na lalo pa lumago sa pananampalataya, sa pag-ibig at sa pag-asa. Sabi ni Apostol Pablo sa teksto natin sa 1 Thessalonians chapter 5, sa verse 9, sabi ni Apostol Pablo, sapagkat tayo'y hindi tinalaga ng Diyos sa galit o sa puot, kundi sa pagtatamo ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Nagbigay ng further encouragement sa Apostol Pablo para sa mga kapatira sa Thessalonica na look forward pa on that day. Dahil ano ba meron sa araw ng Panginoon na yan na pag dumating, pagbalik muli ng ating Panginoon, kahatulan para sa wala kay Kristo. Pero sabi niya sa mga muna kay Kristo, hindi tayo tinalaga ng Diyos sa puot.
So therefore, hindi tayo hahatulan. Hindi tayo isasama sa magpawala hanggang kahatulan. Merong kumpiyansa doon. Meron encouragement. Meron ring exhortation na kayo ay mamuhay na may kabanalan sapagkat hindi kayo para sa kapuotan ng Diyos. They have already been saved by Christ. Niligtas na sila ng Panginoon sa Kristo. Kung kaya't wala nang kahatulan sa araw na iyon. At tinuloy niya to, sabi nga niya na hindi lamang tayo para sa kapuotan, kundi sa pagtatamo ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Merong binigay na comfort sa Apostol Pablo. Bagamat marami silang pinagdadaraanan doon ng kasalanan, temptasyon, merong comfort at merong assurance na sila yung mga anak na liwanag, na hindi sila para sa kapuotan ng Diyos, kundi sila nga ay matatamo nila ang kaligtasan, katubusan. Sapagkat si Kristo ay namatay dahil sa atin. Yan ang puso ng Ebanghelyo. Christ died for us. Yan ang sagot kung paano magkaroon ng pagkakasundo ang banal na Diyos at ang makasalanan na tao. Kung paano tayo maliligtas mula sa kapuotan ng Diyos sa araw ng Panginoon. At paano tayo makakatindig sa harapan ng Ama sapagkat meron na nagligtas sa atin. Sa ganitong paraan lamang, merong comfort, merong assurance. At ikaw, kaibigan, sa araw na yon o sa araw na iyong kamatayan, makakatindig ka pa sa harapan kung walang namatay para sa iyo. Paul highlights that Christ died in the place of His people to satisfy the penalty of sin. Meron ba sumagot ng iyong kasalanan? O handa ka bang harapin na lamang at panagutin na lamang iyong sarili sa iyong mga kasalanan? At ganito rin dahil sa realidad at katotohanan na ito para sa mga na kay Kristo, para sa mga mananampalataya. Kung kaya sinabi ni Apostol Pablo ngayon sa verse 11, dahil dito, pasiglahin ninyo ang isa't isa at patibayin ang isa't isa gaya ng inyong ginagawa. Bumabalik siya ngayon na sabi niya nga, patungkol sa araw ng Panginoon ay hindi na kailangan magsulat pa ng pagtuturo at ang inyong ginagawa, ang pamumuhay na may kabanalan ay lalo nyo pang gawin. Pagtibayin ninyo ang isa't isa gaya ng inyong ginagawa. At kung ikay mananampalataya, tanungin mo rin ang iyong sarili, ginagawa mo ba ang mga bagay na ito? Inihahanda tayo sa araw ng Panginoon sa pamamagitan ng pamumuhay na may kabanalan. Sapagkat yan ang realidad ng ating ugnayan sa kamatayan at pagkabuhay muli ng ating Panginoon. At alalahanin natin yung napakaganda na mga teksto sa Romans 8:29 and 30. Ito yung golden chain of redemption. Na kung saan sino ang kanyang niligtas, sino ang kanyang ginawad na matwid, sino ang kanyang inaring ganap, ay siya rin ang kanyang pababanalin at darating sa kaluwalhatian. At dahil nga mga mananampalataya hindi na sa kadiliman, sila ay anak na naliwanag, ito ay nagbibigay ng encouragement dapat sa mga mananampalataya upang maging realidad lalo, makita sa pamumuhay ang katotohanan ng Ebanghelyo. Sinners who are changed by the power of the gospel will bear fruit in preparation and readiness for the day of the Lord. Kasabi ng ating Panginoon sa Kristo, kasi yung mga hindi namumunga na puno, sila'y natatapon sa apoy, sumpain. Kung kaya't kay mananampalataya ay dapat mag-bear tayo ng fruit in preparation and readiness for the day of the Lord. At sa pagsasalamin natin ng pananampalataya, pag-ibig at pag-asa, sa pagbibigay natin ng comfort at paghihikayat natin sa kapatiran na nandoon ang pagpapaalala ng salita ng Diyos na ginagawa natin ngayon, ang hamon sa atin ay gawin pa lalo. Do this even more habang hindi pa dumarating ang araw ng Panginoon. Bakit natin gagawin to even more? Isipin natin, mga kapatid,
Yan rin ay gagamitin na kaparaanan upang hikayatin ang mawala pa kay Kristo papunta sa pananampalataya. Kung nakikita nila nakakaiba tayo sa mundo, na tayo meron puno ng pag-asa, pag-ibig at pananampalataya, yan ay pamamaraan din upang pagbulay-bulayan na wala kay Kristo. Kung ano meron sa mga tao na ito, sa lahat ng kahirapan, kaguluhan, sa harap ng mga confusion sa mundo, bakit itong isang kaibigan na ito, kapatid, kamag-anak, o kapitbahay, ay makita bakit siya kakaiba. Believers are encouraged to be full of hope in spite of afflictions, to evidence love in obedience and service to God and to men. Ito rin ay pagsubok sa atin, pagsusulit, at yan din ay validation ng ating pananampalataya. Kung saan nga ba talaga tayo patungo, lalo na sa araw ng Panginoon. Likewise, if we are in Christ, we are encouraged to build one another up. Dahil nga sa harapan ng mga pagsubok madaling bumagsak, sabi nga pinagpala ang isang tao na meron siyang kapatid o kaibigan na mag-aangat sa kanya sa panahon ng adversity. Maging tayo yun, mga kapatid, sa pananampalataya. Thus, the believer should not fear the day of the Lord, since they have been saved from the wrath of God dahil sa ating Panginoon. Yan nga'y wonderful assurance ng kaligtasan habang tayo'y naghihintay ng pagbabalik muli ng ating Panginoon. Believers are not only being properly oriented towards the divine judgment of God, but we exemplify godly living sapagkat tayo nga'y tinubos na ng ating Panginoon. Napakahirap sa araw na yun, gaya nga na sinabi ng ating Panginoon, na marami ang darating sa araw na yun, marami ang harap sa Kanya, Lord, ginawa namin ito para sa inyo. We do this and that. Pero sabi ng ating Panginoon, depart from me, you doers of lawlessness. Kaya tiyakin mo, kapatid, na ikay na kay Kristo at ang pamumuhay mo naayon sa kabanalan na inihahanda ka sa magpawalang hanggan. At bilang pagtatapos, sabi nga ni G.K. Bill, the way to be ready for the last advent is to live a life of trust in God and His promises. Totoo ba sa atin to? Na hinahawakan natin yung mga pangako ng Diyos, ang katiyakan na ang buhay natin ay nasa Diyos at ang buhay natin na binago ng Diyos ay pinamumuhay natin ayon sa Kanyang kabanalan. Trusting only who Christ really is and the work He had done for us, cultivating love for God and for one another according to the Word of God, and looking in hope to the day of the Lord will prepare us towards glory. Ihahanda tayo, inihahanda tayo, at maging handa rin tayo, mga kapatid. Ngunit kung wala ka kay Kristo, ano yung encouragement na meron sa iyo? Maaaring makita mo ang encouragement mo sa mundo na ito, bagong ganito, bagong ganyan. Sisikat ka pag meron kang ganito. Magiging kang mga kapangyarihan kung meron kang ganito. Yayaman ka. Giginhawa ang buhay mo. Yan ba ang paghahanda para sa huling araw? Yan ba ang paghahanda sa harapan ng Diyos? Hindi ganyan, kaibigan. Yan ay kapuotan lamang din sa harapan ng Diyos. Unbelievers do not have any encouragements from the world. But the Word of God is full of encouragement to come to Christ in repentance and faith. Yan ang maiiwan namin na paghihikayat sa iyo kung wala ka pa kay Kristo. Pag nakikita mo, makakilala mo mananampalataya, naway mahikayat ka sa pagsisisi at pananampalataya. Nawa, kaibigan, hanggang hindi pa huli ang lahat, hanggang hindi pa dumarating ang iyong huling segundo sa buhay na ito o sa pagbabalik muli ni Kristo, yan lamang ang encouragement na meron para sa iyo. Hindi mula sa mundo, kundi palayo sa mundo at patungo kay Kristo.
Naway nakita mo rin kung meron kang kakilala na mananampalataya, nakita mo rin ang pag-ibig, ang pag-asa, at pananampalataya na meron siya. Na sa ganun yan ay pagpapaalala sa iyo na maghanda ka sa huling araw na paparating. At gaya po ng aawitin natin mamaya, I need thee every hour. Ako saan sa ikalawang stanza sinabi noon, I need thee every hour. Stay thou nearby. Temptations lose their power when thou art nigh. Kung ikay mananampalataya, suotin mo mga baluti na yan sapagkat napakalapit ng mga temptasyon at naway hindi ka matagpuan ng hubad at lumapit sa mga bagay na iyon. Kundi ikay magpatibay, ikay maging magandang patutuo para sa Ebanghelyo, maging magandang patutuo para sa iyong Panginoon na pinaglilingkuran, maging magandang patutuo para sa Diyos na nagligtas sa iyo, at maging magandang patutuo sa kabanalan na kinakailangan sa harapan ng Diyos. Holiness without which no one will see the Lord. And let's pray. Muli, aming Diyos na banal, salamat nga po sa pagpapaalala ninyo sa amin kung kami na kay Kristo, at lalo pa na mamuhay kami ayon sa kabanalan. At hinihingi rin namin na kahabagan po ninyo ang mga wala pa po sa inyo, na sa ganun ay magamit ang mga mananampalataya para mahimok sila sa repentance and faith. At gamitin nyo rin ang mga kalagayan, kondisyon sa kanilang buhay, mga sirkumstansya, mga providensya ninyo para makita nila ang kawalan nila ng pag-asa. At dalhin po ninyo sila sa tunay na pag-asa sa krus ng aming Panginoon sa Kristo. Gamitin nyo rin kami, Panginoon, para po sa kanila, sama sila sa panalangin at magpatotoo kami at ang buhay na merong ampong kabanalan at siyang magandang patutuo ng pag-asa namin sa inyo. Nawa mahabag po kayo sa bawat isa at bayayaan niyo po ang bawat isa sa aming pamumuhay at pagsisikap na mamuhay ayon po sa inyong liwanag. Ito po aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Tayo po tumayo at awitin po natin ating hymn of response, I need thee every hour. I need thee every hour, most gracious Lord. No tender voice and light can ease afford. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, blessed thou my Savior, I come to thee. I need thee every hour. Stay thou nearby, and temptations lose their power when thou art nigh. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. So knowest thou for my Savior, I come to thee. I need thee every hour, in joy or in pain, weakly and abide, for life is vain. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior, I come to thee. I need thee every hour. Teach me thy will, and thy rich promises in me fulfill. I need
Now my Savior, I come to Thee. I need Thee every hour, most holy one. Oh, make me light indeed, Thou blessed Son. I need Thee, oh, I need Thee. Every hour I need Thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to Thee. Tunay nga po, Panginoon, kailangan namin kayo sa bawat sandali ng aming buhay. Ang inyong pagbabalik, Panginoon, ay tinuring nyo sa pagbalik ng isang magnanakaw na hindi namin alam kung kailan. At malinaw ang iyong mga salita. Ito'y aming dapat paghandaan at hindi kami matulog o magbaliwala sa bagay na ito, Panginoon. At sa aming pagharap sa iyo, nakahanda kami bilang iyong mga tao, bilang iyong tagapagtanggol at hindi tagahusga. Naman, ganun ang aming kalagayan sa aming pagharap sa iyo. At naroon ang bunga ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa. At nakita namin ito. At ito yung magsilbing sandata namin sa aming pamumuhay sa araw-araw. Malinaw ang iyong mga salita, Panginoon, na ito ay maging pagpapatibay sa amin, pagpapalakas sa aming mga salita. Katulad ng mga taga-Thessalonica, na hindi sila nanghina sa pananampalataya. Kanilang inabangan, bagamat sila ay nag-worry sa mga kasama nila na maaaring hindi makatagpo ninyo sa inyong pagbabalik, pero naroon ang iyong mga salita, ang inyong comfort na huwag silang mag-alala na sila rin ay bubuhayin ng Panginoon sa kanyang pagbabalik. At ganoon din ang aming kalagayan, Panginoon, na kami ay may pag-asa. Kung alin naman ang mauna, kami ay kunin niyo ang buhay na ito, kundi ay ang pagbabalik niyo ang mauna. Ang mahalaga, Panginoon, handa kami na harapin ito sa anumang oras. Kaya pagtibayin kami ng iyong mga salita. Kusugin nito ang aming kaluluwa, Panginoon. May pakita ang bunga ng pananampalataya namin, ng pag-ibig namin sa araw-araw. Salamat po sa pangangaral ng iyong mga salita. Hindi lamang yun, ay mangusap ito sa mga nakapakinig. Kung siya'y haharap sa iyo, na hindi handa ang kanyang kaluluwa, ay nakalulungkot ito sapagkat ang kalagayan niya ay iyong paghusga ang haharapin niya, Panginoon. Kaysa doon sa katotohanan na mula sa iyong mga salita, na siya'y haharap sa iyo, na ikaw ang tagapagtanggol niya sa araw ng paghuhukom o paghuhusga. Maging encouragement ito, maging enlightenment ito, illumine their hearts, Lord, sa mga nakapakinig. Makakilala sa iyo bilang Panginoon na tagapagligtas. At kayo ang maging tagapagtanggol niya sa araw ng paghuhusga at paghuhukom. Salamat po. Muli ang papuri at pasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Amen.